Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon sa Leviticus 23, verse 10. Leviticus 23, verse 10, it says, "Speak to the Israelites and say to them, when you enter the land I am going to give you, and you reap its harvest, bring to the priest a sheaf of the first grain you harvest." Ang Diyos po magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Makakaupo na po tayo. Amen. Amen. Pwede nang pasok isa-isa yung luhuran. Magandang umaga po sa lahat. Ayan. Pwede nyo po bang tignan yung katabi nyo? Ayan. Ngitian nyo po pagkatamis-tamis. Ayan. Sabi mo, good morning. Yung pinakamatamis po na good morning. Ayan. Sa mga kasama po natin online, we would like to welcome you this wonderful Sunday morning. Ayan. Ngayon pong umaga na ito, we would celebrate what? Ayan. Ngayon po, ang celebrate natin yung first fruits celebration natin. Mag-o-offer po tayo. Okay po? This is not an ordinary Sunday. This would be a celebration po. Okay po? Ayan. Bago po tayo magkaloob sa Panginoon, gusto ko lang pong ibahagi po sa inyo yung pong paano po nangyari yung pong organized na first fruit celebration. In the past po, bago po dumating ang laws na binigay po ng Lord kay Moses, marami na po nagandog ng kanilang mga first fruits. Firstborn son, marami na po. Panahon pa ni Abel and Cain, di ba, meron na pong nagandog. Pero po, eto, if-normalize nila para sa congregation, para sa bansa ng Israel. At yun po yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Okay po, ilang mga bagay lang po ito bago po tayo magkaloob. Bago po yon, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming pong salamat, Panginoon, sa umaga po na ito. Panginoon, today, Panginoon, is a special day, Panginoon, because we would just celebrate your goodness. And Lord, we would just like to express it with our generosity as well. Panginoon, may all of the things that we're about to do be pleasing unto you, Panginoon. Bukod po sa ihahandog namin, Panginoon, maging kalugod-lugod po sa inyo ang aming po mga puso. Maging kalugod-lugod po sa inyo ang aming mga buhay. Panginoon, marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ilang mga bagay po na makikita natin sa Leviticus 23 verse 10. Yung una po, yung pangako. When you enter the land I'm going to give you, and you reap its harvest, you bring a sheaf to the priest of the first grain you harvest. Alam niyo po, ang punot dulo ng ating pong first fruit, kasi ang Lord nangako. Sabihin niyo nga po sa katabi mo, nangako kasi ang Panginoon. Di po ba? At patuloy po siyang gumagawa ng pangako sa bawat isa po sa atin. Tignan niyo nga po yung katabi niyo. Tanong mo, ikaw meron ka bang kiniklaim na promise ni Lord? Okay. Iba po yung gusto natin ha, iba po yung prayer request natin na hinihingi sa Lord. Iba po yung binigay ni Lord na pangako, tapos kiniklaim natin. Tanongin niyo po yung katabi niyo, ikaw, anong kiniklaim mong promise galing sa Lord? Ang first fruit offerings po is authored by the Lord Himself. Ang Lord po ang nag-akda. Siya po yung be-all, end-all of the first fruit offering. He is the author. To Him we give our sacrifice. Siya po yung nagbe-bless ng ating po mga sacrifice. At alam niyo po, pag tama po natin ito ginawa, ang lahat po ng papuri sa Kanya pa din. Wala po tayong kukunin. Okay po? Ano po ba yung mga pinangako niya sa Israelita? And can we claim it? Yun po yung pag-usapan natin. At short answer po, yes, we can claim those things. Una po, ano po yung pangako ng Lord? Yung pong meron silang matutuluyan, an abode to enter. Ano po yung abode? Bahay. Lupain. Sarili nilang kanila.
Ang sabi po doon sa verse, when you enter the land I am going to give you. Sino po yung dito sa atin nagpe-pray para sa sarili na nalang bahay at lupa? Parang wala. Sino po? Taas nga po kamay. Ayan. Ito po, ang pangako ng Lord sa kanila, you will enter the land, the promised land. Yung promised land, yung pinangako ng Lord sa kanila na magiging kanila. God said to Moses that there will come a time na papasok na po sila sa lupain nila. A place of their own. Tapos yung statement po niya, when you enter the land, pag pinakinggan po natin, pag binasa natin, ang tone po niya ganito, sigurado ako. Pansinin niyo po yung mga nanay, pag nag-uutos, nakunin mo nga yung ipit ko dun sa harapan ng salamin. Yung alam nila doon nila nilapag, di ba? Malakas loob. Na hindi ko makita, pag nakita. Doon ko nga lang nilapag yun. Pero pag hindi sila sigurado, ganito po yung tono, tingnan mo nga sa taas, hindi ko alam kung doon o saan eh. Tama po ba? Pero pag sigurado din, punta ka doon sa taas, sa harapan ng salamin. Makikita mo doon, sa gitna ng 3 libro, nandun yung inipit kong sobre. Sure sila. Ganon din po yung tono binibigay sa atin ng verse. When you enter the land, ibig sabihin, papasok po kayo, papasok yung mga Israelita doon sa lupang pangako. A place of their own. Without a shadow of the doubt, papasok doon sa kanila. Hindi po temporary shelter, hindi po employment ang sinasabi, but a place of their own. Sure na sure po ang Lord. Magkakaroon po tayo ng place. Magkakaroon sila ng place para sa kanila. And we can claim that as well. Gusto niyo po ba yun? Gusto niyo po ba yun? A place of your own. Alam niyo po yun, God secured this nation of Israelites. God secured a place of their own, a shelter for them to reside. Alam niyo po, yung security na meron kang tutuluyan, that's underrated ngayon. Iba po nagagawa pag yung tao secured na, yung all bases covered, yung alam mong may uuwian ka sa gabi. Tama po ba? Yung alam mong may uuwian ka, pag may alam mong may uuwian ka sa gabi, mas makakapagtrabaho ka, mas makakapag-invest ka, mas makakapagbigay ka. Bakit alam mo, at the end of the day, meron kang uuwian. Kahit naman po sa atin eh, di po ba? Kaya tayo nakakapag-worship ng maluwag. Kasi alam natin, pagkatapos ng celebration natin this morning, pwede tayong kumain sa labas, tapos magpapahinga tayo sa hapon. Papahinga tayo sa gabi. We have a place of our own. Mind you po, the Israelites, they were under slavery for hundreds of years. Kaya po yung may matawag silang sariling kanila, such a blessing. Sa kanila po, the promised land is geographic. A place of their own. A place that the nation could settle. Sa atin po, this home po could be, I don't know, illiteral na magkakaroon po tayo ng sarili nating bahay at lupa. Naniniwala po ba kayo pwede tayong pagkalooban ng Lord? Po ba? Kami po, testimony po namin yan. I cannot afford to have my place of my own. Pero the Lord is just so gracious. Huwag niyo pong pagbasihan yung payslip po ninyo. Tignan niyo nga po yung katabi niya. Sabi mo, huwag mong pagbasihan yung payslip mo. Diba? Yung pagdating ng akin, si payslip na lang yung natitira. Diba?
Huwag mong pagbasihan yon. God can do great things upon your life and you can have a place of your own, a geographic place. Magkakaroon ka ng lupain, pwede kang magkaroon ng literal na bahay at lupa. Or a family of your own you can call home. Minsan po, yung tahanan, hindi naman po yung lugar eh. Kundi yung mga taong kasama mo doon. Tama po ba? That is what we call home. Ganda nga nung bahay. Pagdating mo naman doon, lahat ng dabog madidinig mo, lahat ng sigawan, nandun. As long as you're with them, you can call that home. Pero alam niyo po sa Panginoon, as we enter the land, spiritualize po natin konti, no? With God, we have our own home. Our security. Our eternal security. Naniniwala po ba kayo? That we have found our home. Ito po, practicean lang. Ang home natin talaga hindi dito. Doon, sa piling ng Panginoon. Tama po ba? At dahil po secured na tayo, alam natin saan tayo pupunta after ng buhay natin dito. Balik tayo sa sinabi ko po kanina. Because we are secured, we can do more. Kasi alam natin sino po may hawak ng buhay natin eh. We can serve more. Bakit? Alam mo kanino mo ginagawa eh. We can give more. Bakit? Alam mo sino nagpapala sa'yo eh. Why? You entered into His kingdom. You entered into His home. Tandaan po natin, sabi ng 2 Corinthians, sabi po ng Panginoon, I will be your father, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Kung wala po tayong sariling bahay at lupa dito, may mansion po tayo naghihintay sa langit. At dahil secured na tayo nun, we can do more for the Lord. Bakit? Alam mo, saan mo, para kanina mo ginagawa at saan ka uuwi pagkatapos? Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. Ikaw ba, alam mo, saan ka uuwi pagkatapos? Sige po, tanongin niyo. Ikaw ba, sigurado ka na, saan ka uuwi pagkatapos nito? A promise that we will have an abode to enter. A home, a place of our own. Pangalawa po, ang pangako ng Lord, we will have the ability to earn. I'm going to give you the land I'm going to give you, and you reap its harvest. Bakit po kaya ina-expect ng Lord, no? Bakit kaya gusto ng Lord mag-participate tayo sa first fruits offering? O kaya po sa ating tithes and offering? Bakit po? Kasi hindi niya lang po tayo binigyan ng a place of our own, but He has given us the ability to earn. Okay po? Tama po ba? He has given us the ability to earn. Tignan niyo po yung katabi niyo. High five po. Yeah. Appear po kayo sa katabi. Sige po, appearan niyo po. Ayan, yung pinang-appear niyo po, yun yung gagamitin natin. Gagamitin natin yan. Bakit po? Binigay ng Lord yan para gamitin natin. Deuteronomy 8:18. But remember the Lord, your God, for it is who gives you the ability to produce. Ulit po But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce. And so confirms His covenant which He swore to your ancestors as it is today. Binigyan niya po tayo ng capability to earn, to be wealthy. Bakit? Kasi if we do that, it would confirm His covenant to us. Kaya naman po natin. Madali po ba? Hindi. Pero kaya po natin. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. Kaya naman.
Alam niyo ba, ibang translation, to earn, to make a living, yung pong produce wealth, no? Ang ginamit po sa iba, to earn, yung iba po, to make a living. Pero alam niyo po, sabi ko, kaya to, inimay ko po talaga. Alam niyo po, yung lumabas po doon sa mga binabasa ko po, yung po palang to produce wealth, ano po yung wealth doon? Nanggaling po yun doon sa salitang chayil. Sabihin niyo po, chayil. Ano po yung chayil na yan? Ibig sabihin po niyan, means strength, efficiency, wealth, and army. So pag sabi mo, God has given us the ability to earn or to produce, hindi lang po siya money. Hindi lang siya wealth, hindi lang siya riches. But God has given you the wisdom, the capability to produce a better version of yourself. Naniniwala po ba kayo you could be a better version of yourself? Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. May ipopogi ka pa pala. Kaya may igaganda ka pa pala. Kala ko sagad na. Di po, pero God has given us the ability to do what? Yung chayil. To produce what? Strength. Mamaliting ka ng tao, madali ka lang mag-breakdown, madali kang iiyak sa mga problema. Hindi lang kamukha yung uniform mo ng dancer, iyak ka na. Pero alam niyo po, God has given us the ability to be resilient, to be stronger than you were yesterday. Tingnan niyo nga po. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Pinapalakas ka nila. He has given us the ability to be stronger. He has given us the ability to be more efficient, to be wise, to be good stewards. Niniwala po ba kayo doon? We could be better tomorrow. Siyempre, yun po yung gusto natin, di ba? Wealth. God has given us the ability to produce wealth. Meron tayong mailagay sa hapagkainan. Meron tayong maihuhugot pag merong na ospital. God has given us the ability to earn. And God has given us the ability to produce. Ang ginamit po dito, army. Pero hindi lang po siya basta army. It denotes po, alam niyo po kung ano, influence and leadership. You are not the tail. Hindi po tayo tagasunod lang. Tayo po yung mga heads. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. Pang-leader ka. Sige po, sabihin niyo, pang-leader ka. Pero alam po, paano tayo maging leader? Gagalingan muna nating sumunod pag hindi pa tayo yung head. Sabi po ni Pastor David Fernandez, many years ago, ito po sinabi niya, high school po ako, second year high school, nagturo po siya in this stage. Sabi po niya, sa isang church, pag marami ng vision, ang tawag doon, division. Dapat isang vision lang. Sa simbahan po, meron tayong pastor. Ano po yung vision niya, susundin natin. Sa sambahayan po natin, meron lang dapat may isang vision. Yung head of the family, yung father. Kung wala na yung father, dapat yung nanay. Sa mga employment natin, meron lang pong isang vision. Pag marami ng vision, marami ng gusto. Wala, magkakawatak-watak po tayo. God has given you the ability to lead others. Shahil. Kaya pag tinignan po natin, ang blessing po natin is not just monetary. Hindi lang po pera. Pero alam niyo po, as we are secured in Christ, we enter His kingdom, we enter our land, we develop our own, we produce, we allow ourselves to be transformed, na nagiging ibang version po tayo, mas pinagandang version ng dating tayo. That in itself is a blessing. Yung ikaw, hindi ka na maging kamukha ng dating ikaw, blessing na yun.
Tama po ba? Tama po. Yung mga nanay natin dyan, yung mga tita, di ba? Tuwan-tuwa po kayo kasi hindi na kayo sing-itim nung high school kayo. Nung, nung hindi pa uso yung skincare, ayun, physical lang. Pero alam niyo po, yung mas maging matalino ka na ngayon kaysa kahapon, mas maging matatag ka na ngayon kaysa kahapon, yung mas may leadership ka na ngayon, mas decisive ka na ngayon kaysa kahapon, that in itself, blessing na yun. Hindi mo mabibigyan ng pera yun. God has given us the ability to produce child. Alam niyo po mga kapatid, hindi tayo kawawa. Hindi tayo kawawa. Hindi natin hawak lahat ng gusto po natin, pero hindi tayo kawawa. Alam niyo po tawag sa atin, pinagpala. Yung Hebrew word po for the first fruits, ang tawag po doon ay bikurum. Ang translation po niya, first fruit, pero alam niyo po, sa mga research ko po, meron pang isang salita po o phrase na kaugnay po itong bikurum. Hindi lang po first fruits. First fruits po yun na, hindi first fruit. Okay? Fruits talaga. S, may S. Alam niyo po, meron pang ibang translation yung bikurum. Ang ibang translation po nito is the promise to come. Diba? Hindi lang po siya basta first fruit, but it also signifies the promise to come. Ang ganda po kasi, ang Panginoon nangako. Kakaroon tayo ng sarili nating lugar, a home of our own, and the ability to earn. Kaya kaya po natin mag-participate eh. Pero po, bikurum means, pag in-invest natin yung puso natin at yung mga kaloob natin sa Panginoon, promises will still flow. Promises will still come towards our way. Nangako ang Lord na tinupad niya at marami pa siyang pangakong pwedeng ibigay po sa atin. More than the things that we want, mayroong mga bagay na ipapangako pa sa atin ng Panginoon. At tutuparin niya po kasi siya yung nangako. Gusto niyo po ba yan? The promise po. Pangalawa po, the pattern. Ano po yung pattern no, na sinabi po ng Panginoon kay Moses? How do we give our first fruits offering? Speak to the Israelites and say to them, when you enter the land I'm going to give you and you reap its harvest, bring to the priest a sheaf of the first grain you harvest. Ano po makikita natin doon? Una po, that we should educate the Israelites. Speak to the Israelites, say to them. Kasi nga po, binasa natin. Ang sabi po ng Lord kay Moses, Moses, sabihin mo to sa mga Israelita, ha? Sabi ko nga po noon, even before the alam mo, formalization po ng kaharian ng Israel, meron na pong mga nagbigay ng first fruits. Diba? May mga example na tayo, even before that. Pero ito po, ini-establish ng Lord, it would just be a culture. Dito po sa atin, maganda kasi naging kultura na natin. Pero ang maganda pa rin po, hindi lang natin ito gagawin kasi nakasanayan lang. But we do this kasi alam natin, ituturo po namin sa inyo. At kasalanan namin sa Panginoon, pag hindi namin tinuro sa inyo, ano yung pinapasabi niya? It's our task to tell you what the first fruit is all about. Para hindi po kayo hindi po kayo magbibigay out of nagaya lang. Hindi po kayo magbibigay kasi napilitan lang. Or magbibigay po kayo ng blindly. Hindi nyo alam para saan. Alam niyo po, controversial din po yung mga bigayan sa church. Tama po ba? Siguro po sa atin hindi. Pero sa labas, ang dami pong mga issue. Ang sangkot po, ang tawag sa kanila, pastor. Yung iba, apostol. 2 weeks ago po ata yun eh. Meron pong isang pastor sa Amerika na kulong. Kasi yung Bitcoin ng church nila, tsaka ng mga miyembro, alam niyo po yung Bitcoin, yung cryptocurrency? Sinimot niya.
Naging milyonaryo siya, sabay takbo, nahuli siya. Sabi niya sa mga pulis, bakit niya ginawa? Kasi sabi daw ni Lord. Panalo. May mga pastor po, meron ng jet, sabi niya, ay nasira yung jet ko under maintenance. I-bless niyo ang man of God, bili tayo panibagong jet para sa akin, para mas makapag-mission ako. Minsan meron pong mga head ng ibang mga sekta, di po ba? Yung relo pa lang nila, pwede na magpakain ng ilang daang tao, ng ilang daang araw. Relo pa lang yon. Pero bakit po ako hinto? Bakit kami hinto na ituro po yung tama kasi lang merong gumagawang mali? Marami pong mga salbahing mga nanay at tatay. Tama po ba? Pero bakit ka hinto sa pagiging nanay mo at pagiging tatay mo? Dahil lang merong mga salbahing nanay at tatay sa labas. Sabi po ni Lord, turo namin eh. Hindi, tuturo po namin sa inyo. Ito pong ilang nagdaang mga linggo, we've discussed the first fruits extensively. Bakit po? Kasi yun yung pagkakatawag po sa amin. Yun po yung mandate sa amin. Ituro ito sa inyo. Para alam nyo po yung papasukin nyo pong covenant, papasukin nyo pong offering. So yun po yung una, that we should educate you. Educate the Israelites. Pangalawa po, that you enter the land. When you enter the land. Alam niyo po, God has given us the opportunity to be blessed. Tama po ba? God has given us the opportunity to be blessed. Tama po? Pero alam niyo po, we have to claim that. We have to take it. Kung pinangako sa atin ng Lord, kailangan nating kunin, kailangan nating i-claim. Obvious naman, di ba? Obvious naman. Pero alam niyo po, kahit gaano ka-obvious, marami pa rin po sa atin sumasablay. Tama po ba? Marami tayong kakilala, o tayo mismo, nagawa natin yung, alam naman natin yung tama at obvious na pag ginawa natin yung pagpapalain tayo, pero hindi pa rin natin ginawa. Alam natin yung isang bagay, ikakapahamak natin. Pero nangati yung kamay mo, gumalaw mag-isa, nakagawa ng mali. Alam naman natin, di po ba? To love, yan po, mga tatay, to love our spouse. Tama po ba, mga tatay? To show them love. Yung mga nanay po natin, to submit to your husbands. Tahimik na. Sabi po ni Dr. June Vencer, di ba? Bakit tayo, pagka yung mayor nag-utos sa atin, wala tayong problema. Pag yung boss natin, inutusan tayo, wala tayong problema. Pag yung pastor nag-utos sa atin, medyo may konting problema na. Pag yung asawa nating lalaki nag-utos sa atin, ang dami na nating problema. Hindi, pero di po ba, ito yung office eh. Sinabi naman ng Bible, di ba? Husbands, love your wives. Ulit po tayo. Sabi ng Bible po ito sa Ephesians, husbands, love your wives. Wives, ano po? Submit to your submit to your ba't yung mga lalaki po sumasagot? Hindi kayo makatawa. Even hindi makatawa, katabi nyo kasi. Ano po? Husbands, love your wives. Wives, submit to your sa mga anak, honor your father and your mother. Bakit po may blessing yun eh? Pero marami po sa atin, hindi pa rin yun practice. Obvious yung biyaya. Pero ayaw nating pasukin yun ganong kalakaran. Tapos may banal tayong dahilan.
God, God has blessed us. God will bless us even more. But you have to enter the land. Sayang po. May ginawa ng maganda at may gagawin pang maganda ang Lord. Pero dahil lang may sarili kang cravings, may sarili kang version ng Bible mo, nasasayang mga pagpapala. My dear friends, enter the land. Follow the path. Okay po, educate the Israelites, enter the land. Pangatlo po, exert the effort. When you enter the land, iaabot sa inyo yung mga ani. Ganun po ba sinabi ng Lord? Sabi ng Lord, di po ba, bibless ko kayo, meron na kayo sariling bahay. Tapos may pagkain na yun. Ganun po ba? Hindi. Ang sabi po ng Lord, kailangan yung umani. Paano po ba umani? Nakaganon ka lang. Ganun po ba? Paano po aani? Tanggal ka nito, angat mo yung mga sleeves mo, yuko ka. Okay, akyat ka ng hagdan, kunin mo. God has blessed us, pero we have our roles to play para pagpalain talaga po tayo ng Panginoon. God will bless the works of our hands, pero dapat may nagwo-work yung hands natin. Hindi po pwedeng idle tayo. Hindi pwedeng tambay-tambay lang tayo. Chill-chill lang tayo. Ano po sabi ng 2 Thessalonians? Si Pablo po, maganda yung reminder niya sa mga nasa Thessalonica. For even when we were with you, sabi po ni Pablo to, we gave you this rule. The one who is unwilling to work, yung mga tao daw pong ayaw magtrabaho, kaya naman magtrabaho. The one who is unwilling to work shall not eat. Meron pa bang may tamad ba dito? May aamin ba? Hindi, pero ito po, ang ganda nung pong sinasabi ni Pablo, reminder. Marami po sa atin, capable naman, pero ayaw magtrabaho. Sabi po ni Pablo, huwag niyong pakainin yun. Alam niyo po, may mga tao po that they work hard, kapakasipag naman po talaga. Pero talaga yung pinaghirapan nila at yung kasipagan nila, hindi po nabiyayaan ng masaganang ani. Tama po ba? Ang sabi po ni Pablo, yun yung masarap tulungan. Yun yung tulungan. Yung pong mga balo, na wala na mag-aaluga sa kanila, tulungan. The poor, the homeless, the widow, tulungan. Yung may sakit, tulungan. Ibig sabihin po nun, ang church po talagang, dahil family tayo, nagtutulungan. Pero hindi po natin kukonsintihin yung katamaran. Pag tiningnan po natin yun, pag pinagsama-sama po natin, even the poor, the widow, the sick, hindi sila tamad. At kahit meron po silang kapansanan at kahinaan at kakulangan, pinapwersa nila yung sarili nila to be better and to work. Pero dahil hindi nabibigyan sila ng masaganang ani, ang church ang tutulong sa kanila, pakakainin sila. God will bless the works of our hand. Pero dapat po yung kamay natin gumagalaw. Paul labels such person po, yung mga slackers, yung mga tamad, petics, as unworthy of assistance. Pero alam niyo po, yung pong mga taong nagbabanat ng butot, nagpapakahirap, nagpupumilit na umahon sa hirap, yun po yung mga matatabang lupa ng taniman. Pwede po natin silang tulungan. Ano po yung point natin dito? Educate. Pangalawa po, enter, exert, effort. Pangapat po,
that you entrust the first harvest. Bring to the priest a sheaf of the first grain of your harvest. Alam niyo po yung sheaf? Alam niyo po yung Tagalog ng sheaf? Hindi po yan yung hepe, ha? O, sheaf. Corny. Sorry naman. Alam niyo po yung sheaf? Ito po isang bugkos, isang bigkis. Hindi po ba, pag bumibili tayo ng sitaw, isang sako. Pag bumibili sitaw, isang sako dapat. Isang tali po. Yun din po yung sheaf. So, di po ba, pansin nyo, pag yung mga umaani, pagka na nila, tapos tatali nila yun, tapos tsaka nila ikakamada. Yun po yung isang sheaf. Okay? Ilang sheaf yung bibigay sa priest, depende po sa kanila. Bare minimum, isang tali. Bare minimum. Minimum standard. At least isang tali. Mamaya po, may gagawin po tayong iba. So, after po ng preaching natin, we would just pray. Meron po tayong mga naka-assign po to pray for us. And then, the head of the family. Kaya po ngayon, nakaupo tayo together with our family. Kasama niyo po ba yung pamilya niyo? Katabi niyo po ba? Abot kamay? Ayan. Yung head po ng family would pray for the family. Okay po? And then, mamaya po, susundin po natin yung pattern. Si Pastor Sunny muna po as the head of this family, siya muna po yung magtataas ng sobre niya at pagpapasalamat sa Panginoon at pagpipray niya po lahat ng kaloob po natin. Tapos po, lalapag po yung first fruit and yung tithes po niya. And then yung mga pastor po at yung pamilya nila, sila naman po yung magbibigay ng offering nila, one family at a time, kay Pastor Sunny. Si Pastor Sunny po yung magtataas ng offering, magpapasalamat sa Panginoon, tsaka po i-bless yung family. Be-bless lang po. Tapos ilalagay po ni Pastor Sunny dito yung first fruit, yung tithes. And then yung mga pastor na po natin, yung po yung magre-receive nung pong mga offering natin, tsaka ng mga tithes and offering natin. Sila po yung magtataas ng sobre sa Panginoon, magpapasalamat at be-bless po kayo. Paglapag po nila ng sobre po ninyo, pwede na po tayong bumalik sa upuan. And as we do that po, please maintain this environment of sanctity and solemnity. Okay po ba? Okay po tayo? Okay po. Pag tinignan po natin, no, yung first fruits offering po talaga is an investment. Okay po? It's an investment. Pero hindi po siya tulad ng investment natin sa labas. Tama po ba? Hindi ka namuhunan sa fishbowl, hindi ka namuhunan sa tropa mong may startup business. Kasi ang puhunan po natin, hindi po pera. Although magbibigay tayo at magkakaloob ng monetary gift sa Panginoon, ang puhunan po natin hindi yung salapi na ibibigay natin sa Panginoon. Ang ipupuhunan po natin, yung puso po natin sa Panginoon. The real investment here is our hearts. Pag tama po yung puso natin, puso po natin na invest sa Lord, tamang amount din naman po ibibigay natin eh. Pag tama po yung puso natin, wala tayong regrets. Pag tama po yung puso natin, as we give, our mind is at peace. Tingnan niyo nga po yung katabi mo. Ready ka na bang bitawan yung sobre mo? Tanongin niyo nga po. Ready ka na bang bitawan yung sobre mo? Baka may scotch tape yan na. Hey, goma, you know. Alam niyo, because we are offering our hearts to the Lord, more than the money that we give, importante po yung puso. Because we are offering our hearts sa Panginoon. Yung po yung magte-tell ng difference if that offering is acceptable or not. Ulitin ko po, ayoko pong ma-miss out nyo to.
Dahil po ang iahandog natin, hindi lang po yung salapi na pagkakalo po natin, no? But ang iahandog po natin yung mga puso natin. Yun yung difference kung ano yung acceptable offering sa hindi. Yun yung difference ni Abel at saka ni Cain. Yung isa tama yung puso, yung isa hindi. Yung po yung difference nung pong babaeng balo at nung pong mga mayayaman lang na nagkaloob sa templo during time of Jesus. Tama yung puso ng babaeng balo eh. Yung po yung difference. Bakit si Ananias at si Sapphira nagbenta ng lupain nila, nagbigay sa Lord, nagbigay sa church, ba't sila bumulagta? Ba't sila namatay? Kasi mali yung puso eh. Heart and our motives do matter when it comes to offering. Kamusta po ba yung puso po natin? Ngayon po, na-discuss na natin yung po, ano yung first fruit. Natakal na po yan for so many weeks. Ang payo po, ang sinasabi po ng Lord is that we would educate you to tell you what you do, what you need to do. But at the end of the day, hindi po namin kayo pwedeng pilitin. Hindi po namin kayo papersay na magbigay. Because God loves a cheerful giver. Yung kayo po, yung bukas puso na magkakaloob. Pero ngayon po, dahil alam nyo na po yung kung ano yung first fruit, ano po yung benefits niya, ano po yung kalakip nito, ano yung significance niya, now it's up to you to decide. Sasali po ba kayo o hindi? It's up to you po whether you give it or not. Pero alam niyo po, sa lahat po na participating, I guarantee you, you will not be disappointed. You will not be disappointed.